Ang mga Pinoy ay mahilig maghanap ng kahit anong pagkakakitaan upang matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kani-kanilang pamilya. Isa sa mga hanap buhay nating mga Pinoy ay ang pagtitindahan na may kita sa kahit saang sulok ng bansa. Magkakatapat na nga ang mga tindahang iyong makikita sa kahit saang lugar, lalo na sa iba't ibang tindahan sa palengke. Dito ka makakita ng napakalaking kompetisyon sa pagitan ng mga nagtitinda. Ang lalawigan ng Masbate ay isang pulong lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Bicol. Binubuo ang lalawigan ng tatlong pangunahing pulo, ang pulo ng Masbate, Licao at pulo ng Urias. Napapagitnaan ang lalawigan ng dalawang pangunahing pulo ng Pilipinas, sa timog ng pulo ng Luzon at ang kapuluan ng Kabisayaan. Ang lalawigan ng Masbate ay kilala bilang mayaman sa pamumuhay, kung saan likas sa mga tao ng Masbate ang magkaroon ng iba't ibang pamumuhay, katulad na lamang ng pangingisda at pagsasaka. Ang Uson ay isa sa mga munisipyo ng Masbate kung saan kilala sa pagtsatsagi o nagtitipon-tipon ang mga tao sa isang lugar upang dalhin ang kanilang mga paninda o produkto. Ngayon, dadako naman tayo sa mga terminong aming nakalap na may kaugnayan sa pagtsatsangge. Narito ang mga salita at ang mga kahulugan nito. Ang una, tagpila. Ito ay terminong ginagamit ng mga mamimili upang magtanong kung magkano ang presyo ng isang produkto. Pangalawa, papalitan. Terminong ginagamit upang bumili ng isang produkto. Pangatlo, manghanyo. Salitang ginagamit para humingi ng tawad sa bilihin. Pang-apat, kilo. Ito ang salitang ginagamit kung gaano kabigat o timbang ng isang produkto. Panglima, barat. Salitang ginagamit ng mga mamimili sa mga nagtitinda na hindi nagpapatawad ng presyo. Pang-anim, barato. Ito ay terminong ginagamit kung gaano kamahal ang paninda o sa Tagalog ay mura lang. Pang-pito, mahal. Salitang ginagamit ng mga mamimili kapag mataas ang presyo ng mga bilihin. Ang sunod ay ang primera klase. Unang klase ng mga uri ng paninda o first class. Unsay imuhaday. Ito ay ginagamit ng nagtitinda kapag nagtatanong kung ano ang bibili ng mamimili. Kasampo, ilibot. Ito ay tawag ding suroy-suroy na ang ibig sabihin ay paglilibot ng paninda. Sunod ay ang malugi. Ito ay ang tawag kung ang produkto ng nagtitinda ay palaging inuutang o hindi pinta. Sunod naman ay ang pagpalit na. Ito ay ang panghihikayat o pagtawag sa mga mamimili. Sunod ay naamoy. Ito ang ginagamit na pagtatanong ng mamimili kung meron sila ng bagay na ito. Sunod ay ang tukit. Ito ay ang kagamitang pagtitinda na ginagamit na panungkit sa mga damit. Sunod ay ang bangkat. Ito ay ang lalagyan ng mga paninda katulad ng tuyo at iba pa. Sunod ay ang kiluhan. Ito ay ang kagamitang pagtitinda na ginagamit sa pagtitimbang ng paninda. Sunod ay ang suki. Tawag pumili ng palaging bumibili ng paninda. Sunod ay ang angkaton. Ito ay nagsasaad ng pag-angkat o pagbili ng lahat ng paninda at ititinda naman ito ng may kunting tubo. Sunod ay ang tanrice. Tawag sa isinusulat o presyo na mula sa iba't ibang produkto. Ang sunod naman ay ang ganansya. Ito ang tawag sa tubo na tinutubo mula sa puhunan ng nagtitinda. Puto. Ito ang tawag kapag nalugi at hindi nabawi ang puhunan. Dahilan din ito upang huminto ang isang negosyante. Trapal. Ito ang pangunahing katangkapan na ginagamit ng mga nagtitinda upang maging silungan mula sa init at ulan. Bangkita. Ito ang terminong ginagamit sa paring na magnesa na nilalagyan at nilalatag ang mga paninda. Kariton. Ito ang sangkapang ginagamit upang mailako ang paninda. Sa kahit saang sulok, ito ay may gulong, kaya mas madaling dalhin kahit saan. Pistol. Ito ay tumutukoy sa lalagyan ng mga paninda sa palengke. Money-bag. Ito ay lalagyan ng benta mula sa pagtitinda, pangkalan o motor. Ginagamit bilang isa sa mga kasangkapan sa pagtitinda, katulad ng paglilibot ng mga paninda. Faktura. Dito nilalagay ang mga listahan ng mga nabiling mga paninda, kung saan nakalagay ang presyo ay maging ang total kabuuan ng iyong nabili. Tadtadan. Isang matigas na kasangkapang ginagamit upang hiwain ang mga karne, gulay at iba pa.
Calculator, isang katangkapang ginagamit ng mga nagtitinda upang mas mapadali ang pagbilang ng mga presyo ng isang produkto. Amin namang pinangkat ang mga salitang aming nakalap. Para sa kagamitan, ang aming nakalap ng mga salita ay tungkit, bangkat, kiluhan, trapal, money bag, faktura, tadtadan, calculator, tag price, at bangketa. At para naman sa mga salita na ginagamit sa pagtatiyangge, mayroon kami nakalap na tagpila, papalita, manghangyo, kilo, parat, barato, mahal, primera klase, unsay himuhaday, ilibot, malugi, pagpalit na, naamoy, kiluhan, suki, angkaton, ganansya, o puto. Para naman sa kagamitang pagtransportasyon, mayroon kaming tangkalan o motor at kariton. Para naman sa konklusyon ng aming isligawang pananaliksik, ang wastong paggamit ng terminolohiya sa tiyanggihan o bilihan ay isang mahalagang aspeto ng maayos na komunikasyon sa pagitan ng nagtitinda at mamimili. Ang pagkakaroon ng malinaw at madaling magkaintindihang mga termino ay nagbubukas ng mga pinto sa masusing ugnayan, tiwala at mas matagumpay na transaksyon. Ang simpleng wika, detalyado at maayos na pagsusuri, kasamahan ng mga tatak at iba pang mga rekomendasyon sa terminolohiya ay naglalayong mapadali ang proseso ng pagbilihan at mapanatili ang kasiyahan ng mamimili. Ang integridad sa paggamit ng terminolohiya ay naglalayo sa posibilidad na kalituhan o maling pag-unawa na maaaring makaapekto sa reputasyon ng negosyo. Sa pangkalahatan, ang epektibong paggamit ng terminolohiya ay naglikha ng positibong karanasan sa tiyanggihan. Nagpapatibay ng mga ugnayan sa pagitan ng negosyo at mamimili at naglalayo sa potensyal na isyo ng komunikasyon. Para naman sa aming rekomendasyon, sa tiyanggihan ng mga bilihan, mahalaga ang malinaw at maayos na paggamit ng terminolohiya. Narito ang ilang rekomendasyon. Una, simpleng wika, gamitin ang mga salitang madaling maintindihan ng karamihan. Iwasan ang komplikadong terminolohiya na maaaring magdulot ng kalituhan sa mga mamimili. Pangalawa, siguraduhin ang paggamit ng mga terminolohiya sa buong tiyanggihan. Ito ay nakakatulong sa pag-unawa ng mga mamimili at mapanatili ang tiwala. Pangatlo, kung may mga tatak o naitampok, gamitin ang tamang pangalan at tukoy. Ito ay nagbibigay ng kapanipaniwala at mas malinaw na komunikasyon. Pang-apat, huwag gamitin ang mga termino na maaaring magdulot ng kalituhan o maling interpretasyon. Magtaglay ng integridad sa komunikasyon sa isang tiyanggihan. At sa huli, kung ang tiyanggihan ay nasa isang particular na lugar, magamit ang wika na pamilyar sa lokal na merkado. Sa pangkalahatan, ang layunin ay gawing maayos at transparent ang komunikasyon sa pagitan ng nagtitinda at ng mamimili para mas mahusay na karanasan sa tiyanggihan.